Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang puwersa ng US at UK ay tagumpay sa kanilang ginawang pag-atake sa rebeldeng grupo na Houthi sa kanila mismong kontroladong lugar sa bansang Yemen. Ito ay tila dahil sa pagkaubos ng pasensya ng dalawang malalakas na bansa, bunsod ng walang tigil na ginagawang pag-atake ng mga Houthi sa mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea. Una nang nagbigay ng pahayag noon ng Amerika na kung hindi titigil ang Houthi sa kanilang ginagawang pag-atake at panggugulo sa Red Sea, ay tiyak na matitikman nila ang hinahanap nilang parusa at kapangahasan. Si Joe Biden mismo, ang Pangulo ng Estados Unidos, ang nag-utos sa nangyaring pag-atake sa Houthi. Ayon kay Biden, hindi umano siya mag-aalinlangan na ulit-ulitin ang pag-atake na ito lalo't may mga sibilyang nadadamay sa ginagawang kapangahasan ng Houthi. Sa pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea, nasa 50 mga nasyon ang apektado sa 27 pag-atake na inilunsad ng Houthi sa mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea. Mahigit din sa 2,000 mga commercial ships ang sapilitang umatras at magpalit ng ruta dahil sa takot na baka atakihin din sila ng mga Houthi sa Red Sea. Ang naging pag-atake na ito ng UK at US ay sagot na din sa pahayag ng Houthi na gagamitin nila sa kauna-unahang pagkakataon ng kanilang anti-ship ballistic missile sa Red Sea. Ang Estados Unidos kasama ang puwersa ng koalisyon ng mga bansang mangangalaga sa seguridad ng Red Sea na kanila ding binuo ay naglunsad ng pag-atake ng nasa 60 beses sa 16 na magkakaibang lokasyon ng Houthi sa Yemen. Kasama sa kanilang inatake ang control nodes, munitions depot, launching systems, production facilities at air defense radar system. Ito ay ayon mismo kay US Air Force Central Commander Lieutenant General Alex Grynkewicz. Mahigit sa 100 mga precision-guided munitions na iba't iba ang klase ang ginamit sa naturang pag-atake. Ang pag-atake ay isang senyales ng mas lumalaki at nakakaalarmang kaguluhan sa isa sa pinakakritikal at mahalagang ruta ng mga commercial vessels at iba pang barko sa buong mundo. Sa mga nakalipas na linggo, iniiwasan ng Estados Unidos na madamay sa kanilang pag-atake ang bansang Yemen dahil siguradong magiging malaking gulo ito kung may madamay na namang mga sibilyan. Pero hindi din naman nila hahayaan na may mga sibilyang mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea ang madadamay bunsod ng pag-atake ng Houthi. Kaya naman dahil dito ay umaksyon na din ang koalisyon ng mga bansang inorganisa ng Estados Unidos. Matatanda na una nang nagsagawa ng mga pag-atake ang Amerika sa mga Iranian proxies na nasa Iraq at Syria mula na mag-umpisa ang kaguluhan. Ito naman ang unang pagkakataon na naglunsad sila ng pag-atake sa Houthi na nasa Yemen. Dahil sa pag-atake na ito ng Amerika, UK at iba pang mga bansang kaalyado nila, umani ito ng maraming mga reaksyon at kritisismo mula sa ibang mga bansa at international communities. Mas marami din ang mga negatibong reaksyon ang nangibabaw gaya na lamang ng naging pahayag ng Russia. Ayon kay Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova, ang ginawang pag-atake na ito ng Amerika at UK ay isang malaking kapangahasan at isang halimbawa ng paglabag sa international law. Maaari din umano itong pagsimula ng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon dahil dito ay nagpatawag ng biglaang meeting ang Russia sa United Nations Security Council upang pag-usapan ang issue kaugnay sa nangyaring pag-atake. Ayon naman kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Nasser Kanani, ang pag-atake umano na ito ay isang malinaw na paglabag sa sovereign at territorial integrity at pagsuway sa international laws. Mas lalo lamang umano itong makakadagdag sa tensyon at kaguluhan na nangyayari sa rehiyon. Ayon naman sa Iranian-backed group na Hezbollah, ang agresyon umano na ipinakita ng Amerika ay nagpapatunay lamang na palaging Amerika talaga ang nagpapalala sa mga kaguluhan mula pa man noon na nagdudulot ng malaking trahedya at kamatayan. Sa isang pahayag naman ng Saudi Foreign Ministry, ang ginawang pag-atake umano ng Amerika sa Yemen ay isang malaking banta at pangamba na magpapatas ng tensyon sa rehiyon.
Patuloy umano nilang babantayan ang bawat mangyayari ngayon sa rehiyon, partikular na sa Red Sea, lalo na't malaki ang pakinabang ng bahaging ito ng karagatan sa ekonomiya ng Saudi Arabia. Ayon naman kay Dutch Prime Minister Mark Rutte, ang pag-atake na ito na isinagawa ng US at UK ay isang uri lamang ng pagdepensa na ang tanging layunin ay protektahan ang mga barkong libreng dumaraan sa Red Sea at may intensyon na pababain ang tensyon sa rehiyon. Sinang-ayon na naman ito ni US House of Representatives Speaker Mike Johnson. Sinabing ang pag-atake na ito ay dapat lamang gawin para malaman ng Houthi na ang kanilang ginagawang pag-atake sa Red Sea sa mga sibilyan na barko ay may kapalit na parusa. Ayon din kay US Senate Foreign Relations Committee Chairperson Ben Cardin, sinusuportahan niya ang naging desisyon ni Joe Biden sa pag-atake dahil na din sa kapangahasan ng Houthi sa kanilang ginagawang pag-atake sa Red Sea. Hindi umano makakapayag ang Amerika na may madamay ng mga sibilyan sa kabila ng pakiusap sa Houthi na itigil na ang ginagawa nilang pag-atake. Ang malaking katanungan ngayon, gaano nga ba kalaki ang naging pinsala ng pag-atake na ito ng UK at US sa Yemen? Ayon sa mga lumabas na balita, wala naman umanong naging malaking pinsala ang ginawang pag-atake ng US at UK sa Yemen. Ito'y ayon mismo sa pamunuan ng Houthi. Nalaman pala umano ng Houthi ang gagawing pag-atake kaya naman napaghanda nila ito. At sa ngayon, tila ang tensyon ay napunta naman sa pagitan ng Estados Unidos at United Kingdom. Dahil sa pahayag ng Houthi na wala naman umanong naging pinsala sa kanila ang nangyaring pag-atake, lumabas ang balita na ipinaalam umano ng UK ang plano sa gagawing pag-atake nila sa Yemen, kaya naman nagkaroon ng oras sa mga Houthi na maghanda at makaiwas sa mas malaking pinsala. Matagal nang pinaplano ng Amerika kasama pa ang kanyang mga kaalyadong bansa ang kanilang gagawing pag-atake sa Houthi, bunsod na rin ang patuloy nitong panggugulo sa Red Sea. Subalit ang plano pala na ito ay nalaman ng Houthi ilang oras bago mangyari ang aktwal na pag-atake. Hindi kinatuwa ng pwersa ng Amerika ang pagkakabunyag ng kanilang plano na ang nakikita palang nagpakawala ng impormasyon ay ang mismong kasama nitong umatake sa Yemen, ang United Kingdom. Dahil dito ay galit ngayon ang Amerika sa United Kingdom at ayon mismo ito sa ulat ng Telegraph. Ang gagawin palang pag-atake o plano ng pag-atake ay iniulat mismo ng UK media. Inaprubahan ni United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak ang gagawing pag-atake sa isang urgent cabinet meeting noong alas 11 ng umaga, 1 ng Enero ayon sa ulat. Matapos nito, iniulat naman ng The Times na mayroong mangyayaring pag-atake sa Yemen sa mga susunod na oras dahil dito ay nagawa ng mga rebeldeng grupo na makapaghanda sa gagawing pag-atake ng Amerika at UK sa kanila. Ang pag-atake na ito ay kumitil sa buhay ng 5 miyembro ng Houthi na noon ay nasa Yemen. Matapos ang joint attack ay naglunsad ng solong pag-atake naman ng Amerika at tinarget ang mga radar facility ng Houthi. Gayunpaman, hindi pa din sigurado ang mga eksperto kung dahil nga ba sa kumalat na balita ng pag-atake kaya naging maliit lamang ang pinsalang natamo ng Houthi o may iba pa itong kadahilanan. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon kung paanong kumalat ang planong ito at nakaabot sa Houthi. Ayon naman sa UK Defense Secretary, hindi umano niya alam na dahil dito ay nagalit pala ang Amerika sa kanila. Sa ngayon ay hindi matanggap ng Amerika ang mga pangyayari at tila napahiya ito dahil umano sa kagagawa ng United Kingdom. Masama ngayon ang loob ng Estados Unidos, subalit giit naman ng United Kingdom na wala silang nalalaman sa lumabas na ulat at hindi nila intensyon na ipaalam ang plano kung nalaman nga ito ng mas maaga ng Houthi. Nagalit din ang United Kingdom sa tila pagbibintang ng Amerika sa kanila sa paglabas ng plano sa publiko. Ang dalawang bansang ito ngayon ang tila nagkakainitan at nagsasagutan na malamang ay labis namang ikinatutuwa ng kanilang mga kalaban. Gayunpaman, labis pa din ang naging galit ng Houthi sa nangyaring pag-atake at noong Lunes lamang ay ginantihan nila ang Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng missile sa kanilang warship na nasa Red Sea. Mas lalo pang nag-init ang Houthi nang muli na namang atakihin ang puwersa ng Amerika gamit ang mga fighter jets ang Jada Mountain sa Al-Lahaya District sa bansang Yemen na nangyari noong nakarang linggo lamang. Subalit ang bagong pag-atake na ito ay idininay ng Amerika at hindi umano silang may gawa. Pero gumanti pa rin ang Houthi at pinasabog ang isang US warship sa Red Sea. Wala namang naging malaking pinsala o nasaktan sa ginawang pagganti ng Houthi.